nakita ko yung cellphone niya na naka-off. Ewan ko po ba kung bakit pinuksan ko. Inopen ko po ang inbox niya. Doon ko po nabasa, ang sabi sa text, bumili ka ng condom. At na-shock po ako. Nag-message po uli. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po ba makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page, official. Maraming salamat po. And for today's video is about our secret files. And here is the story. Good evening po, Miss Cheryl Ting. Kumusta po? Nanonood po ako ng inyong mga advice sa YouTube na talaga naman po na nakakagaan ng puso at kinapupulutan ng aral ang mga payo po ninyo. Miss Che, gusto ko po sana humingi ng advice sa'yo kasi gusto ko pong malaman kung may gusto pa sa akin ang partner ko. Ganito po kasi yun, Miss Che. Itong September 15, nakunan po ako. Nag-away po kami nitong September 25 ng partner ko. Sabi niya, half day lang daw po siyang papasok. Sabi ko po bakit? Sabi naman niya is, wala nang masasakyan papunta sa pinapasukan niya kasi nga bundok po yun. Gumagawa po sila ng kalsada doon. Habang tulog po siya, nakita ko yung cellphone niya na naka-off. Ewan ko po ba kung bakit pinuksan ko. At nung nabuksan ko po, may message na nakalagay po is Operator Jest. So akala ko po boy kasi sa name pa lang po niya, panlalaki na. Inopen ko po ang inbox niya. Doon ko po nabasa, ang sabi sa text, bumili ka ng condom. At na-shock po ako, Miss Che. Tapos, nag-message po uli. Ano? Lalabas ba tayo? So, doon na po ako nagpanggap na akala nung girl, yung ka-text niya ay ang partner ko. So, sabi ko, lalabas saan? Saan ba tayo pupunta? Sabi ko sa kanya, nakalimutan ko kasi sa sobrang lasing ko. Nung nabasa ko po lahat, doon ko po siya ginising. Sabi ko, gising na. 11:35 na. Baka may naghihintay sa'yo. At nung pagkagising niya, sabi niya sa akin, sino ang naghihintay sa akin? Sabi ko, sino si Operator Jest? At bakit pinabibili ka niya ng condom? Nag-away po kami. Sabi niya, hindi daw po sa kanya yon hanggang sa tinapon ko po ang cellphone niya at hindi niya na nakuha pa. After ng away namin, pumasok siya noon. Umuwi siya next Sunday na. Kasi po, malayo po ang pinapasukan niya. Tapos po ngayong Saturday, hindi po siya nauwi. Ano po ang pwede niyo pong may advice po sa akin? Pero nagpapadala naman po siya ng pera para panggastos po namin at pambaon ng mga anak ko. May dalawa po kasi akong anak. Ang mga anak ko po ay hindi niya po anak. Dati po kasi akong widow. Tapos po, yung baby na kung saan ay nakunan ako, yun pa lang po sana ang magiging baby po namin. Miss Che, nawa po ay mapansin nyo itong message ko sa inyo. God bless po, Miss Che, and thank you. Kumusta ka? Kumusta na ang sitwasyon mo ngayon matapos mong ma-miscarriage or makunan dun sa baby ninyo ni partner mo? Sana ay okay ka na ngayon kasi yung letter mo is more than 2 weeks na. Mas mabuti siguro na hintayin mo siyang makabalik galing sa trabaho niya para mas makapag-usap kayo ng maayos. Huwag ka muna mag-isip o mag-overthink ng kung ano-ano dahil hindi pa kayo nakakapag-usap ng maasinsin ng partner mo. Dahil instead na mag-usap kayo nung oras na nalaman mo yun, nag-away kayo hanggang sa nakaalis siya. Valid naman ang reaction mo pagkatapos mong mabasa at marinig magmula sa kanya na hindi niya alam yun pero nasa cellphone niya. Alam mo pa lang na nagpapalusot na siya doon pa lang. Kaya normal lang na makakaramdam ka talaga ng galit at inis sa kanya. Mabuti na rin siguro na gano'n ang nangyari na umiwas muna siya dahil ramdam niya na
kahit anong explanation niya para sa'yo na maintindihan mo ay hindi mo talaga maiintindihan yon. Kumbaga, mainit pa ang sitwasyon. So, ang pinaka the best na gawin niya doon ay umiwas muna sa'yo. So, mabuting hintayin mo siyang makabalik dito. Total, hindi naman niya kayo pinababayaan ng mga anak mo. Bigyan mo siya ng space kung anong paliwanag ang gagawin niya. Pero tandaan mo, huwag mong babaliwalain kung anuman yung natuklasan mo doon sa cellphone niya. Maaring way na yun ng universe para ipaalam sa'yo na merong hindi magandang nangyayari na ginagawa ng partner mo sa'yo. Maraming mga lalaki na huling-huli mo na minsan sa akto ay hindi talaga aamin yan. Possible din na yung operator Jess na sinasabi mo doon sa phone niya na natuklasan mo baka talagang operator Jess yun at nautusan lang siya na bumili ng condom. So yung benefit of the doubt, wag natin alisin minsan yan, ano? Pero posible din na tama ang kutob mo. Na maaring code name lang yung operator Jess doon sa phone niya para in case mabasa mo, makalusot agad siya. So what I'm saying is tingnan mo yung dalawang bagay na yun. Makiramdam kang mabuti kung ano ba talaga yung ginagawa niya behind your back. Sa relasyon kasi, hindi lang dapat pagmamahal ang puhunan ninyo para hindi kayo lokohin ng mga partner natin. Marami pong taong nagmamahal pero kayang-kaya pa rin nilang saktan at lokohin ng mga partner nila. So ang pagmamahal po ay isa lamang na sangkap para manatili kayo sa relasyon nyo. Marami pa pong sangkap ang kailangan nating gawin para mas maging konkreto at solido ang relasyon nang hindi mangyari ang mga ganitong gawain. Number 1 na po dyan, ang respeto. Kahit na mahal ka ng asawa mo, kung hindi ka naman neto lubos na nire-respeto, magagawa't magagawa niya pa rin ang panloloko. Kasi posibleng mababaw yung pagmamahal sa atin nung taong minamahal din natin. Kasi pag ang partner mo ay totoong mahal ka talaga, hindi ka kayang lokohin yan. Ang cheating po ay choice yan. Hindi natin pwedeng sabihin hindi mo sinasadya, may pangangailangan ka lang, hindi po ganun yun. Kapag mahal ka talaga ng isang tao, paparating pa lang, temptation pa lang, right away, i-stop niya na. Hindi niya na i-entertain na makapasok pa talaga sa kanya ito. Ganyan po ang tunay na nagmamahal at tunay na may respeto sa kanyang minamahal.